Tropical storm na si Christine or Severe Tropical Storm Care of Pag-asa na asang i-exit na ito sa kalupaan ng Ilocos Sur ngayong hapon at bagong binabatayan na low pressure area na si 98W nasa development high na ito at posibleng pang pumasok na Philippine Area of Responsibilities this weekend. Tatawagin mo itong si Leon, ating tatalakayin. At heavy rain potential, mostly nakataas sa kanlurang bahagi ng Mimaropa at Luzon. Damay ang Metro Manila at ilang bahagi ng North at Central Zone, pinag-iingat sa potensyal na pagbaha na dala nito. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, October 24, 2024. Ang oras nating boss may tanghali ay alas 12:07 na ng tanghaling tapat. Nawalan po kami ng internet kanina lamang so hindi tayo makapag-proceed agad. Supposed to be ay naghahanda ako para sa aking daily report. Kaya lang minalas ang inyong lingkod ay mula kanina ay nawalan po kami ng internet. So, yan ang problema natin kapag nagkakaroon ng mga ganitong delubyo, nawawalan tayo ng supply ng kuryente at internet, which is hindi maganda yan sa ating telecommunication community, lalo na sa mga yung mga agencies natin ng disaster coordinating kapag gumagamit tayo ng latest technology. Importante po ang internet connection, lalo na nakikipag-coordinate sa iba't ibang bahagi po ng bansa at lalo na sa mga ibang lugar na gustong makapaghatid kagad ng status at information ng paghahanda. Lalo na kapag may mga ganitong kalamidad ay kailangan ng mapinding koordinasyon at communication. Pero dahil pangit ang ating internet services sa iba't ibang bahagi ng mga telecommunications company dito sa Pilipinas, hindi tuloy nakakarating ng mabilis ang responde kapag nawawalan ng ganitong supply kahit sa kuryente at sa internet connection. So, yun ang disadvantage natin dito kapag nagkakaroon ng mga ganitong disaster at mga calamity. Importante kasi connectivity o yung connection sa iba't ibang bahagi ng lugar sa bansa, especially internet connection at kuryente. So, sa lagay ngayon na ating panahon, since kakabalik-balik lang ng internet connection, hopefully, stable tayo habang tayo ay nag-uulan. Lalo na maraming nag-aabang sa inyong lingkod para sa gustong malaman ang pinaka-thorough o yung pinaka-detalye na report. Kaya umaabot ng halos kalahating oras ang aking report. Hindi nga sa ng ibang YouTube weather vloggers, kung ano lang ang makita nila, parang copy-paste lang, saglitan lamang nilang ni-report. Kasi ang habol lang naman karamihan sa kanila ay yung para lang kumita. Pero ang inyong lingkod hindi ko po kailangan ng maraming follower at kumikita. Ang importante sa akin aking hilig lamang sa uulat ng aking analysis sa weather system at makapaghatid sa inyo. Hindi mahalaga kung gaano kahaba ang magiging report ko. Importante ay mas maintindihan ninyo at mas maliwanag ang aking pagre-report. Sa aking analysis dito mula sa aking Pimo Weather Monitoring System sa dashboard, makikita po ang moderate and heavy rain cluster ang umiiral na ngayon dito sa bahagi ng Kanluran. Since ang sentro kasi ngayon ni Tropical Storm or Severe Tropical Storm na si Christine nandito na sa may bandang Ilocos Sur na. Malapit na siyang umexit sa kalupaan ng Ilocos Sur, banda rito. So, dahil nasa may bandang mountain province na ito, pa-exit na ito ng bandang Ilocos Sur, ngayong hapon ay inaasahan natin magiging mas maulan na ang bahagi ng kanluran ng bansa, especially sa Luzon, damay ang Metro Manila at buong Mimaropa area. So, asahan po natin na makakaranas tayo ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Pinag-iingat po ang lahat sa posible pa rin mga tuloy-tuloy na pagbabaha. Sa ating current condition, sa overcast, very gloomy, highly concentrated po tayo, very highly saturated po ang ating humidity. So, asahan po natin yan. At base sa aking weather station, current conditions, drizzle rain po ang umiiral, light rains.
pero halos tuloy-tuloy na po ang buhos nito. Overcast and gloomy po at nakikita po sa ating lightning detection system, hindi naman masyado matitindi ang mga pagkulog at pagkidlat, hindi gaya kagabi at madaling araw na biglang bumuhos ang torrential rain dito sa amin sa Caloocan. Sa loob lamang ng within 30 to 45 minutes, humigit kaagad sa 100 mm ang naging total rainfall namin. So grabe ang naging pag-ulan kagabi ng hating gabi at madaling araw. Sa labas sa temperature na itala, aking weather station kanina 2:25 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na at 23.3 degrees Celsius. So nararamdaman na rin ang amihan dahil nahatak nga po ng bagyong ito. At sa pinakamataas naman na temperatura na itala namin kahapon, 12:03 AM ito ng tanghaling tapat, ay nasa, actually madaling araw ito Pinakamataas na ang 27.3 degrees Celsius. So, bandang madaling araw ito, kahapon ng madaling araw, 27.3 degrees Celsius ang pinakamataas na naitala namin sa Caloocan. So, napakababa. Site index, wala tayong magiging komento, 31.7 degrees Celsius lamang ang naging heat index namin kahapon. So, maituturing na very cold breeze ito. Napakababa. So, malamig ang heat index. At kasalukuyan kami umuulan ngayon ng light rain. Tuloy-tuloy ito. At kasalukuyan kaming nasa 162.3 mm ang total rainfall namin sa Caloocan. Samantala, sa ating PSK systems in past 24 hours naman, nangunguna sa mas mataas ang temperatura na ang Davao City sa Davao Airport na 35.1 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura. Sa lowest temperature, almost stationary na nasa 17.8 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature sa Baguio City. At pagdating sa Inulan, ang Cagayan Cagayan naman ang nakaranas ng 229 mm na grabeng halos torrential rainfall din. Halos. At titingnan natin sa pinaka-historical natin ngayong tanghali ay nangunguna ang Cagayan, pangalawa ang Kasiguran Aurora. Dito sa Quezon City, sa Science Garden, sa opisina ni Pag-asa, 133 mm. Tanay Rizal, 122 mm. Itbayat Batanes, 118 mm. San Jose, sa may Mindoro, 109 mm. Ambulong, Quezon, 91 mm. Basco Batanes, radar site, 82 mm. Tugigaraw, 76 mm. Sa Legazpi City, 66 mm. Calapan, Oriental Mindoro yan, 61 mm. Coron Palawan, 57.2. Romblon, 56. Iba Zambales, 51. Puerto Princesa, 48. At Baler, Aurora ay 47 mm. So, puro 2 digits ang inabot na total rainfall so far since 12 ngayong tanghali. So, inaasahang tataas pa yan since tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan natin, lalo na ngayong tanghalit itong buong maghapon. Asahan po yan. Kaya mag-iingat po ang ating mga kababayan at marami na rin talagang nilubog sa baha since kahapon po, lalo na sa bahagi nga po ng Bicol region. Talagang hindi talaga nakaligtas sa grabe ang naging pagbaha. Samantala, meron tayong space weather status, kakapasok lang na meron na naman tayong X-flare flux na nag-arrive na naman sa Earth, kasabay ng geomagnetic field na unsettled. So, nasa X3.3 po ito. At kung titingnan natin dito, type 4 radio emission po ito. So, associated ito ng CME, coronal mass ejection. At ngayong tanghali lamang ito nag-arrive, 12:07 PM ngayong tanghali. So, hindi nakitaan ng forecast ng maaga mula kay NOAA, pero expected unsettled yung geomagnetic field. Pero sumipa po yung ating X-ray flux, yung solar flare. At kung titingnan natin ay nag-propagate. Malamang mula dito yan sa sunspots na AR3863. Dagat maliit lamang yung cluster nito at 104 lamang ang ating daily sunspot number. Pero pumitik ito sa R3 yung ghost X-ray flux. Ayan po. So halos 3.3. Yun. Yung pinaka-coordinates niya. Yan. Yung solar X-ray flux reading ay nasa 3.3 ang pinakamataas po. Yan. Yung ating
nire-release by watts per cubic squared o metric squared. So malakas ang naging arrive pero hindi naman gaano katindi yung naging geomagnetic activity. Siyempre, maapektuhan pa rin ang ating magnetosphere niyan at mula pa kaninang 9 o'clock, 9:06 a.m., oras natin sa Pilipinas, ay nag-distort na ng bahagya at unti-unti nang lumalalim ang distortion nito hanggang sa kasalukuyan. So, expected ang matinding TEC range, ionospheric range, ang Mid-Pacific kasama ang Pilipinas. So, Southeast Asia, damay-damay po. Yung propagation, asahan ay tataas yan. Around mga at least mga minor lamang mga 350 o around 350 to 360 ang kanyang velocity in kilometer a second. Pero matindi ang naging impact ayun sa pool pati ang bahagi ng Pilipinas at Australia, yan, Indonesian Peninsula. Maabot sa mahigit na 25 to almost 30 MHz yung naging de-absorption. Magkakaroon ng mga ilang significant na radio 4 noise. So, expected po ang matinding emission. So, expected yung mga ilang apektado na mga grids ulit at mga magkakaroon na naman ng posibleng disorientation sa ating mga satellites. Importante pa naman yung mga satellites natin ngayon dahil kailangan nating binabantayan yung dalawang bagyo, isang aktibong bagyo na si Christine at isang nabubuong low pressure area na naman malapit sa bansa sa silangan. So kailangan natin ang mga satellite na kailangan 24/7, hindi ito nagkakaroon ng problema. Pero dahil nagkaroon ng X-ray flux, nagkaroon ng bahagyang problema, hopefully hindi masyado maapektuhan. Magkaroon ng contingency plan ang GOAS kapag kami mga solar flare. Hopefully hindi magloko. Pero asahan po ang mga ilang minor difficulties ng transmission ng mga radio frequencies at posibleng yun nga, yung type 4 radio emission. So, yung forward coordinates ng 60 forward o 60 degree forward, maapektuhan yan. At yung low drag ng ilang satellite, posibleng maapektuhan. Sa ating outside humidity, well, matik na po yan. Nasa 96% po ang kasalukuyang reading sa ating hydrometer at tumaas ito ng 2% since last hour. Pinaka-lowest of 992 hectopascals naman ang atmospheric pressure. Well, malapit lamang dito sa Caloocan ang range nitong si Tropical Storm Christine o si Tropical Storm Care of Pag-asa. So, mababa itong slowly pa rin itong bumababa since last hour. So, pinakamababa ngayong araw na ungusan niya yung 993 kahapon ng October 23. Hindi ko inaasang mas bababa pa ito ngayong araw sa 992 hectopascals. Despite na nasa kalupaan ito. So, napakababa ng atmospheric pressure ngayong araw. At makita natin yung ating high tide and low tide status. Kung sisilipin natin, kasalukuyang low tide pa rin pero expected napakadelikadong pumalaot ngayong araw. So, kung sisilipin natin gamit ang ating Global Forecast Assessment Monitoring kung saan makikita natin yung significant wave height. Ayan po, makikita po na napakadelikado po pumalaot ngayong araw sa buong bahagi ng Luzon, kahit South Luzon, Visayas man yan o Mindanao. Mula sa bahagi ng Visayas at Mindanao, naglalaro sa 1.25 to 2.5 meters ang taas ng alon, pero mula sa South Luzon hanggang Extreme Luzon, napakataas po. Maabot ng 6 meters po ang taas nito. So, bawal na bawal po, maging sa mga medium sea crabs, napakadelikado po ang paglaot. Ayan grabe dito sa maging sa streamline analysis, grabe ang tindi ng alon, base rito, ayan yung kalurang bahagi na nalulusod, umaabot dito sa may bahagi ng Manila Bay, sa may bandang Manila Bay sa labas, sa West Philippine Sea. Umaabot pa rin ng mahigit sa 4 to 6 meters po ang taas ng alon, hanggang sa susunod na 24 oras, so delikado po. Bahagi nito sa may bandang Metro Manila, sa baybay ng Manila Bay, hanggang dyan sa may bandang silangan ng Aurora Region at Bicol Region. Naglalaro sa 2.5 pataas na yan ng 4 meters hanggang 6 meters. Pagdating naman din sa bahagi ng kaluran ng Lolo Luzon, sakop ang buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, hanggang dyan sa may bandang Pangasinan. Maabot ng 6 meters po ang alon,
delikado po, grabe ang rough ng swelling ng karagatan dyan. So totally wag mo munang pumalaot. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:49 AM at nasa lulubog ito mamayang 5:31 PM. At ang ating 52% illuminated na last quarter na po ng sinag ng buwan, sisikat ito mamayang gabi na at 11:50 PM. At kinabukasan na ng umaga o halos tanghali na 12:19 PM ito lulubog. So, kung titingnan natin dito, moonset pa lamang siya at negative 2 degrees. So, kakalubog pa lamang ng ating buwan ngayong tanghali. Sa ating local weather outlook, para ngayong Huwebes hanggang Biyernes sa Puyan, asahan ang very gloomy at very concentrated na mga pagulan sa halos buong Luzon area. Hindi lang sa amin sa Metro Manila na. Nakataas sa 100% chance na pagulan, moderate to violent at maaaring umabot sa torrential rainfall, lalo na sa apektadong lugar kung saan nasa loob ng storm wind at gale wind mula kay Bagyong Christine. Ingat po sa mga kababayan natin. Hanggang bukas na yan ang Biyernes at sa buong weekend po. Habang ito namang isang low pressure area naman na binabantayan natin. Highest, lowest temperature expected, 28 degrees Celsius ang highest. Lowest temperature expected, 24 to 25 degrees Celsius. Sa huling local weather advisory, ayon kay Pag-asa, sa data feed natin, ay ang severe tropical storm na si Christine na mataan sa layong vicinity. Hindi naman sa layo. Nasa vicinity ito ng Maconacon, Isabela. So, 3 AM ito, nasa beban ng Isabela na. So, very late na po ito, pero ang maximum sustained wind na huli nitong na-record, 95 km per hour, at bugsong maabot ng 160 km per hour. So, expected hanggang ngayon ay ganyan pa rin ang expected maximum sustained wind, which is malayo sa 1 minute average wind speed sa aking tropical cyclone sector. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa heavy rain potential. Apektado na po ang Metro Manila at buong bahagi ng Mimaropa, Calabarzon. So, bahagi ng mula din sa may bandang Coron, Palawan, El Nido, pababa na yan ng San Vicente at Puerto Princesa nakakaranas ng matinding moderate to violent na rain showers po. Buong bahagi ng Calabarzon at Mindoro hanggang Marinduque pa rin yan at umaabot pa rin sa may bandang Quezon Province. Yan sa may bahagi nga po ng Gumaca, Plaridel, San Andres. Hanggang sa ilang areas pa rin ng Camarines Norte, umaabot pa rin ang heavy rain potential nito. Itong kulay pink nito. Ito yung heavy rain range na maaring makaranas tayo ng heavy to violent rain showers pa rin po Kabilang na ang Metro Manila at ang buong bahagi ng Bulacan hanggang San Miguel na yan, Gapan, yan, Nueva Ecija, umaabot, Cabanatuan. So almost entire ng Northern Luzon, Central Luzon, at bahagi ng Extreme Northern Luzon. Pero most ng kanlurang bahagi ng Northern Luzon ay makakaranas ng violent, moderate to violent rain showers pa rin ang umiral kasabay po ng gusty winds o matinding bugso ng hangin, lalo na dito kung saan ang sentro ni Bagyong Christine. Ingat po sa mga kababayan natin, sa mga taga Ilocos Norte, Ilocos Sur, pababa na yan ng San Fernando, La Union, mapa Benguet man yan, mapa Central Luzon man yan, o mapa Zambales. Ingat po sa matitinding pag-ulan. Asahan na po, automatic. Anticipated na natin ang mga matitinding pagbaha, kaya ingat po sa mga kababayan natin. Bagamat pa-drizzle lane naman ang nararanasan namin dito sa Metro Manila, kasama na ang Quezon City and the rest ng North Caloocan, ay na-anticipate pa rin natin na makakaranas tayo ng biglaang heavy rain showers dahil napakalawak po at maala southwest monsoon po. Yung parang kagaya lamang ng panahon natin ng taghabagat, halos kapareho lang sa sitwasyon ngayon. Ayun, parang southwest monsoon siya. O yung parang seasonal natin na southwest monsoon. Pero hindi po yan seasonal southwest monsoon Yan lamang ay southwesterlies, cyclone o monsoon trap na nahahatak po nitong si Bagyong Christine. Ayun na po, malapit na siyang umexit sa ating kalupaan. Kitang-kita po yung pinakasentro niya. So, mukhang lalabas na ito o exit sa may bandang Candon o banda rito sa may bandang Santa Maria o Santiago. Diyan, alanganin dyan. Bandang Ilocos Sur pa rin siya or maaaring masakop na siya ng bandang La Union, pagitan ng Ilocos Sur. Pero malinaw, Ilocos Sur ay na-expect niya na exit
papuntang West Philippine Sea. At dahil dyan ay makakaranas pa tayo ng mga violent at talagang halos torrential rainfall. Lalo na sa bahagi nga po dito sa area kasama ang Metro Manila, Mindoro at Palawan area. So parang habagat season po. Pero again, hindi po yan na hindi po yan seasonal na habagat. Nahatak lamang yan ni Bagyong Christine kaya para tayong nakakaranas ng seasonal na southwest monsoon. Pero monsoon trough po yan na nahahatak ng bagyo. Kaya makakaranas tayo ng mga heavy rain to violent rain showers, extending na yan ang buong South Luzon area hanggang dito sa may bandang kaluran ng Panay Island, Negros Region sa may bandang west portion ng Visayas at parting nakakaranas din ng heavy rain ang parte na to ng bandang Cebu. Bagamat hindi na masyado matindi ang maranasan nilang pag-ulan. Typically, mga light drizzle rains ang madalas na mararanasan. Sa may bandang Bicol Region, medyo nakaka-recover na po. Pero magiging maulap pa rin ang bahagi ng Bicol Region mula sa Surigao del Sur, Camarines Sur, and the rest na hanggang Sorsogon. Asahan pa rin ninyo mga makulimlim at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pa rin hanggang Catanduanes Island. So, hindi naman na sintindi gaya kahapon ng naranasan ninyo at isang araw. Dahil nasa may bandang kaluran na po, yung concentration ng matinding gale force winds na may dalang matitinding pag-ulan. Damay na ang Metro Manila. Sa buong silangan ng Visayas, medyo mauulap na po pero medyo improved weather condition na po kayo dyan sa buong Samar Region at Leyte. Bagamat magiging mas maulap pa rin kayo dyan at asahan ng mga pagkulog at pagkindat pa rin, intermittent na mga ilang light rain showers at kung sisilipin natin gamit ang ating Himawari 8 satellite, hindi na masyado matitinding pag-ulan ang maranasan. Mas madalas, mga light rain showers ang iiral kabilang nga ang bahagi ng Leyte, Bohol, at bahagi ng Cebu. Bandang dito lamang sa may bandang kaluran ng Cebu sa may Baboal at Barili na medyo makakaranas pa rin ng mga ilang light to moderate showers. Mga isolated na lamang ang typical na mararamdaman sa Cebu, Bohol hanggang Leyte at Samar Region na. So, improved weather condition na po dyan sa inyo. Base sa nakikita nating real-time satellite imagery at wala nang nakikitaan tayo na heavy rain potential sa area na yan. So, medyo okay na po tayo dyan. At maging sa bahagi ng Mindanao, bagamat sa kanlurang bahagi ng Zamboanga Peninsula, makakaranas pa rin kayo ng mga ilang light drizzle rain showers to moderate at all times nitong maghapon. Pero hindi na singtindi gaya ng mga nakarang araw. Magiging kalat-kalat na lamang na typically light drizzle, rain showers at ilang moderate rain showers. Kabilang na ang buong Sorsogon, Maguindanao, Northern Mindanao, kabilang na ang sentro nito ng Bukidnon hanggang Davao Region. Pero dito, mas maaraw na ang umiira sa may bandang Davao del Sur, kabilang na ang Compostela Valley, yan, sa may parting Davao de Oro, at sa the rest ng Davao del Sur, mula sa General Santos City, pababa ng Sarangani. Mas nagiging maaraw na kayo dyan at umiiral na ang medyo maalinsangan at humid na panahon. Dito lamang sa may bandang sentral ng Mindanao, Pabukidnon, at dito sa may bandang Kanluran, mula sa bahagi ng Maguindanao hanggang Lanao del Sur, Lanao del Norte, sakop, medyo mas gloomy na kayo dyan at nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na drizzle light rain showers. Dahil may portion pa rin ng southwesterly inflow na medyo nahahatak pa rin dyan sa portion na yan, papunta sa may Paluzon. Dahil malawak po ang inflow ng monsoon trough na nahahatak nitong si Christine. Patuloy pa rin na nahihinder nitong northeasterly surface wind flow, kaya nagkakaroon ng shear line dito. Yan, yung shear line sa pagitan na yan, nagdudulot ng shear diyan sa pagitan na yan, kaya medyo nahihinder po yung intensification ni Christine. Pero pilit pa rin siyang kumikilos pa kanluran at pinipilit pa rin niyang mag-enhance o mag-intensify. Kapag ka ito'y nakalabas na ng kalupaan ng bansa, magagawa pa nitong mag-re-intensify pa despite na malamig na ang sasalubungin niya dito sa may bandang kanluran. Dahil habang binabayo siya ng chill line ng pagitan ng northeasterly surface wind flow dito sa itaas. So nagkakaroon na nga ng chill line pagitan ng malamig na temperatura at mainit na temperatura dito sa may northeastern Luzon. Pero makikita ninyo ay despite na malawak ang vertical wind shear na tumutulak dito kay Christine, ay nagagawa pa rin niyang kumilos pa kanluran dire-diretso
at patuloy pa rin sa balanse o yung control ng kanyang intensification, ang circulation, kahit na ito'y nasa kalupaan. Kaya inaasahan nga po natin na kahit lumabas ito, magkakaroon pa daw siya ng possible re-intensification bago umexit ng ating Philippine Area of Responsibility. So bago po natin didiscuss yun, makikita po ay mag-iingat po sa ating mga kababayan, lalo na sa bahagi nga po ito ng NCR, Calabarzon, ilang bahagi ng Camarines Norte, at the rest ng South Luzon, Mimaropa, at Northwestern Luzon. Ingat po kayo. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector as of 12:30 na po ng tanghali. Ang kanyang central air pressure na ngayon ni tropical storm na si Kristen, according sa aking 1-minute average, pero severe tropical storm na yun kay Pag-asa at DMA ha, sa positive 10-minute average ang measurement nila. Kaya ganun na lamang ka-ahead. At makikita po yung central air pressure ay 188 hectopascals po, yung pinaka-central air pressure na ngayon niya. Maximum wind speed na natiling 83 km per hour, so stationary, at bugsong umabot ng 104 km per hour. So, kumikilos ito, base dito sa ating satellite imagery, west-southwestward sa bilis na 19 km an hour po. So, medyo mabilis siya. Kaya nitong hapon lamang, inaasahan natin i-exit. Lalabas nito sa kalupaan ng Ilocos Sur. At inaasahan ngayong hapon, nasa may karagatan nito ng West Philippine Sea. Ayan, makikita dito. So, base sa range ng outer gale, yung area na sakop ng outer gale wind ay mararanasan po mula ng taga-Bigan at dito sa may bandang Central Luzon, sa Banawe. Yan. Mararamdaman nyo pa rin na matinding bugso ng hangin dyan. Hanggang Dagupan, yung pinakamalakas na bugso ng hangin na umaabot ng 64 to above 88 km per hour, ang gale force winds. At yung storm wind naman, itong pula na ito sa gitna, na umaabot ng mahigit sa 80 to 120 km per hour, ang posible pa rin yung mararamdaman na bugso ng hangin dyan, malapit sa pinakasentro ni Bagyo Christine. So mag-iingat po sa mga kababayan natin mula Santa Lucia, Santa Cruz, bandang Ilocos pa rin po o ng La Union border hanggang the rest ng dito sa may bahagi pa rin ng Macnutan, San Juan hanggang San Fernando, La Union na po. Sakop ang buong Atok, Benguet, yan, La Trinidad, so halos Baguio City, sakop yung pinaka-inner circle ng storm wind, kaya ingat po at asahan ay mga posibleng pagbuwal ng mga puno. At ingat sa posible pa rin mga paghuhulong lupa dahil mga mabundok po ang area na yan. At mula naman sa ating TC track combination, nakikita po ang habang pag-exit nito ni Kristen, inaasahan nga po nitong maghapon ay nasa bandang West Philippine Sea na po ito. At bago pa umexit ng Philippine Area of Responsibility, siguro mga mamayang gabi or bandang o bukas ng umaga, yan. Ayon dito, mga bukas po ng October 25. Maaari pa siyang mag-re-intensify, yan, pinapakita dito sa extended forecast track, ay posible pa ito magkaroon ng re-intensification at umabot sa severe tropical storm hanggang sa ito'y umexit na ng Philippine Area of Responsibility bukas na yan ng hapon o ng gabi. So bukas po, mukhang mabilis ang pag-exit na ng Philippine Area of Responsibility. At magpapatuloy siya sa pagiging severe tropical storm category hanggang sa ito'y makalapit na nga po sa may bandang baybay ng Hainan. At posible pa itong mas lumapit sa may bandang Danang, Vietnam. So pinag-iingat po. At kung mapapansin po, may pinapakita dito na mukhang parang bubuelta siya pabalik. May mga kumakalat din kasi na mga forecast daw na babalik daw sa loob ng car. Well, sa ngayon, hindi ko muna pinaniniwalaan yan dahil lumalabas yan, erroneous yan, at very insignificant na yung forecast. Sabog-sabog pa yung magiging forecast niyan. So, sa ngayon, ang titingnan muna natin yung kasalukuyang ensemble forecast na lalapit nga po ito sa may bandang Vietnam. Tapos, may tendency nga po itong mag-rebound. Ayun, no? Tatalbog siya rito. So, tsaka na natin obserbahan yan oras na maka-exit siya ng Philippine Area of Responsibility either sa Biyernes na nga po ito. So, titingnan po natin. Sa ngayon, ang titingnan muna natin itong malapit ng pag-exit, itong si Christine,
Sa latest update, nandito na sa may bandang Baknotan. Ayan, oh. Bandang Baknotan, sakop pa rin ito ng La Union. So, nasa bandang La Union na po yung area niya. Wala na siya sa may bandang Ilocos Sur. So, either way, ay exit ito sa baybayin ng Baknotan. Titingnan po natin mga folks. At inaasa ngayong hapon nga po, exit na ito talaga ng Philippine Area of Responsibility. At kung pagbabasa naman natin yung multi-ensemble forecast system, dito, makikita po sa multi-ensemble ay upon exiting sa kanluran ng Northern Luzon, sa may baybayin, at pag-exit nito ng Philippine Area of Responsibility, ay nasa ina-expect ng severe tropical storm ito. At makikita sa mga ensembles, may pinapakitaan na parang babalik siya. Parang pagdating niya sa may baybayin o malapit sa may bandang Hainan, bigla itong kukurba pabalik. Pero kung mapapansin ninyo, napasabog-sabog pa po yung ensemble niya, hindi pa pino o hindi pa mataas ang confidence na ito ay babalik. Sabog-sabog pa po siya. Ayan, oh, kita naman mga folks. At iba-iba ang direksyon ng mga ensemble forecast. May papunta rito, mayroong papunta rito. So, sabog-sabog pa po at napaka-insignificant pa nung forecast. Ayan, oh, mayroong iba, may portions. Base dito, anong coordinate ito? Yan, oh, AP15. So, European model ito. Yan, ito naman, tingnan natin kung European model din. So, European model din. Yun, so halos puro European model at or Atlantic na computer models. Sabog-sabog pa siya at hindi pa talaga significant. So, saka na natin obserbahan yan oras na ito ay maka-exit ng Philippine Area of Responsibility. Then, titingnan natin kung magiging pino o yung magiging mas maganda na po yung hitsura ng magiging ensemble forecast para masiguro natin kung talagang mangyayari babalik sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility yung itong si Christine. Tingnan natin kasi kakaiba po ang magiging galaw yan oras na mangyari. So sa ngayon muna, ang titingnan muna natin is which is yung exit ito ng kalupaan ng La Union at tatraverse ito sa may West Philippine Sea na nga po. Inaasahan nga po nitong buong gabi, babaybayin nito ang karagatan hanggang sa umexit o in-expect natin bukas na po exit ito ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, itong si 98W, ayan, naging tropical depression na nga po sa ating 10-minute average calculation. So, naging tropical depression na po siya na may 45 km per hour at buksong umaabot ng 56 km per hour na. Kaka-update lang. So, kung titingnan natin yung ensemble forecast track niyan ni 98W o pre-Leon, kung sakaling papasok ng ating PAR, ayan. So, mataas ang confidence. Base dito, na ito'y kikilos pa northwestward, then west-northwestward. Bakit ganyan? Naipaliwanag na natin ng makailang beses na po yan mga folks. Dahil nga po, mataas po ang high pressure area sa itaas, ay pinipigilan po ang anumang low pressure systems na kikilos yan pa hilaga. Ang nangyari, papadaos-dusin na naman niya ang kilos ng anumang bagyo na nabubuo sa silangan sa labas ng ating PAR. At dahil padadaos-dusin niya, mapapansin niyo po, ay papakanluran na naman ang magiging kilos ni 98W. At inaasang base dito sa ating ensemble, within or next 80 hours, approximate ahead of time po yan, ay inaasahan nga po na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility or this weekend. At kung bago pa lamang siya pumasok at naging tropical depression na, well, naging tropical depression na nga po siya at pumasok ng ating PAR, tatawagin natin yan sa local name na Leon. So, yan po yung ensemble forecast niya na. So, medyo mataas yung kanyang confidence na ito ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat malawak yung cone of probability, ay mataas pa rin ang tsansa na ito ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung titingnan naman natin sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring, sa mga iba't ibang mga computer models mula sa iba't ibang mga weather agencies, mula sa Global Spectral Model, ay makikita nga po natin, i-rewind lang natin, ayan, ang magiging kilos niya.
Medyo pabilisin natin yung animation. Yan. So, kung mapapansin ninyo mga folks, pinabilis natin yung animation. Ayan, yung kilos ni 98W o Pre-Leon. Pataas ang confidence mula kay Japan Meteorological Agency. Papasok daw talaga ito ng ating Philippine Area of Responsibility this weekend na. So, maliwanag po yan at pinabilis natin yung animation. So, makikita po, October 26, yan ay probably ay Sabado na. Ine-expect Sabado na nga po ng either ng umaga o mga bandang hapon. Depende sa magiging bilis ng kilos niya. Pero base dito, mga bandang umaga o hapon. Ang pinakamalapit na approximate na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Sabado daw yan. So, tingnan po natin. At base rin sa mean sea level pressure at ganun din ang nakikita ay nag-enhance na nga po ito. And then, papasok ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. So, ito naman, mga bandang hapon o gabi na po. Mga bago mag alas 8. So, approximate mga hapon po ito o paggabi. Ng Sabado ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So, maaaring hindi yan eksakto, nasa hapon na, baka siguro mga lunchtime, depende sa movement speed niya. Siyempre, magbabago po ang oras dahil kapag bumagal ang kilos niya, babagal din ang oras niya. So, pag bumagal ang oras, hahaba na naman ang duration ng forecast. So, yun po ang laging isipin po natin ha. Pero pag bumis ang kilos niya, expected, masusunod po ito. Mga siguro Sabado na nga po ng hapon o bago maggabi or mga bandang alas 7 o alas 8 ng gabi. Yan ang approximate ahead of time na papasok ng Philippine Area of Responsibility at may posible pa siyang pagkapasok ng PAR ay umabot na siya sa tropical storm base dito. Ayun o, 1,000 to 900 o 1,000 to 990 hectopascals o 998 hectopascals approximate. So kapag nangyari yan, ay tatawagin natin siya sa local name na Leon na hindi tropical depression, tropical storm Leon. Pag pumasok na yan ng bandang Sabado na nga po. So kung titingnan natin kung may tsansa ba na ito'y maglalandfall. Sa ngayon, maliit pa ang tsansa na maglalandfall pero maliwanag na medyo lalapit ito sa mahilagang silangan ng bandang Cagayan ng Northern Luzon. Medyo makakalapit pa siya. And then medyo kakabig ito pa northwestward, malapit sa may bandang eastern Taiwan. Well, titingnan natin, malawak pa ang probability niya na pwede pa siyang mapadausdos. Then again, mataas po ang high pressure area sa itaas, posible pa rin niyang mapapadausdos. So, yung mga bagyo, parang mag-aararoli ang magiging kilos madalas ng mga bagyo kapag may ganyang high pressure area sa taas. So, yun po ang malinaw ng mga folks ha, at maging sa mga multi-computer models, mula kay GFS, napapansin niyo papasok din siya ng bandang Sabado ng ating PAR at naging tropical storm din siya. Mula sa tropical depression, naging tropical storm siya. Kay ECMWF, ganun din ang ipinapakita. So, papasok din siya ng PAR. So, halos pare-pareho sila ng kilos. Yan, so papasok din ito ng PAR, pero ito, tropical storm din. Pagkapasok ng PAR sa Sabado, yan, bandang Sabado din to. Pero dito mukhang mas mabagal ang pinapakita niya. Ayan, bandang Sabado rin. So, bandang Sabado rin or Linggo naman according kay NABGEM. So, mataas po ang confidence base rito na talagang papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, medyo i-ready pa rin natin kahit paano. Tingnan natin, hopefully hindi ito mas lumapit pa sa may bahagi ng Northern Luzon. Tututukan natin niya maigi, oras na ito'y pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil inuulit ko, posible pang mas mapapadaos-dos yan. Depende sa high pressure influence sa itaas. So, malinaw na positive na po itong si 98W na magiging si Leon, Bagyong Leon. Tatawagin natin sa local name. At sa ulat lindol naman, so far, medyo may mga mahihinang pagyanig tayong nadedetect. At mula kaninang 12 a.m., base rito sa data PDP box, kukunti pa lamang ang mga naitala. Pero dito, medyo may mahinang pagyanig. Medyo noisy nga lang, hindi natin ma-determine masyado. Pero kung pagbabasin natin ang International Seismic Network, ay merong mga sunod-sunod na pagyanig sa may bandang Indian Ridge. Yan, magnitude 5 po ito.
Pag malapit naman sa Pilipinas, so far ay kung titingnan natin, mukhang wala naman. Wala naman gaano, maliban lamang sa isang magnitude 6.2 sa may bandang Kuril Islands. Ayan. Kaya lang kahapon pa po ito, bandang gabi. Pero malapit sa Pilipinas, wala namang medyo malakas-lakas. So, hindi masyado ma-determine at wala namang so far nagkaroon ng positive na malakas na pagyanig. Mga maliliitan lamang. Pero mula sa data feed ni T-Box, kukunti pa lang at walang naitalang magnitude 4 plus ang naitala. Kaya diretso agad tayo sa ating historical earthquakes. Kung nakakailan na po tayo for the month of October. So, diretso agad tayo for the month of October. Yan. I-reload natin. Nasa total of 761 earthquakes na po tayo. 715 dito sa magnitude 2.0 pataas. 44 sa magnitude 4.0. And so far, wala tayong nadadagdagan sa magnitude 5 plus at magnitude 6 plus na pagdinig. Maganda yan at wag naman sana madagdagan na. Pero ang magnitude 4.0 pataas ang madalas na nadagdagan. So at least mga nasa 761 total earthquakes na po tayo mga folks. At sa ngayon ay hindi pa rin siya nakikitaan na aabot sa 1,000 total earthquakes. Kung magkagayon man, magiging pinakakonting total earthquakes ito for the month of October at sa mga nakalipas na 3 o 4 na buwan. So, tingnan pa rin natin dahil may mga ilang araw pa po tayo, at least mga 6 days, kung sakaling umabol pa siya na umabot sa mahigit 1,000 total earthquake. At narito naman ating 3-day 2-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, October 24, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, October 24, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit naman anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa pang detalye na gusto nyo malaman at hindi natin na isama ngayong tanghali sa ating report. Typically lang naman magiging maulan sa Metro Manila at asahan pa rin ang moderate to violent rain shower sa inuulit ko po, mag-iingat po sa mga kababayan natin, lalo na dyan sa may bandang hilagang kanluran ng Luzon, dyan sa Alabas dyan, sa may bandang La Union area. At please salamat sa ating website para sa gusto malaman ang dynamic events at mga real-time mula sa aparato po sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.